Nako, ang daming nagagalit na mga Duterte supporter ngayon dito po sa Korte Suprema. Pero kung babalikan po natin ang nakaraang taon, nung pumabor ang desisyon ng Korte Suprema kay Sara Duterte kaugnay ng impeachment complaint na kinakaharap po nito, puring-puri nila ang Korte Suprema. Talagang bravo, palakpakan ang mga DDS. Alam nyo mga tol kung anong akusasyon nila ngayon dito sa mga miyembro ng Korte Suprema, partikular yung bumoto para i-deny yung TRO ni Senator Bato de la Rosa. Nabigyan daw po ng maleta. Talaga nga naman, oh. Ay, nako mga DDS, kailan kayo magbabago? Pag pabor sa inyo, ayos na ayos. Pagka hindi pumabor ang desisyon, bigla nyo nang sasabihin kagad na nakatanggap ng maleta. Pero tungkol po ba saan ito? Ito nga ay may kaugnayan doon po sa TRO na hinihingi ni Senator Bato de la Rosa na unfortunately for him, hindi po ipinagkaloob sa kanya. Tanungin ko kayo mga tol, nararapat ba talagang i-deny ng Korte Suprema? Kung inyo pong opinyon ng pag-uusapan, ito pong hinihiling ni Bato de la Rosa na TRO, Type 1, kung sa tingin ninyo, yan ay karapat-dapat lamang na i-deny, or Type 2, kung kayo po'y sumasang-ayon doon sa ilang mga justices na dapat ipinagkaloob ang TRO kay Bato de la Rosa. Kindly comment your opinion. Again, Type 1 kung kayo po'y sumasang-ayon na i-deny ang TRO laban kay Bato de la Rosa, at Type 2 naman kung kayo po'y sumasang-ayon na dapat nabigyan ng TRO itong si Bato de la Rosa. At ito nga po mga tol, sa Supreme Court Decision en banc, ibig sabihin lahat po ng mga miyembro ng Korte Suprema ay nag-participate po dito, maliban po dito sa isang naka-official leave, nakakuha po ng 9 na boto para po huwag ibigay ang hinihiling na TRO ni Senator Bato de la Rosa, samantalang ang tumutol ay 5 lamang. Kilalanin muna natin kung sino-sino po yung mga pumabor para kay Bato de la Rosa. Yung naka-official leave, si Associate Justice Jafar Dima Ampao. Yung pumabor para kay de la Rosa, sina Associate Justice Ramon Fol Hernando, Associate Justice Ami Lazaro Javier, Associate Justice Henry Jean Fol Inting, Associate Justice Ricardo Rosario, and Associate Justice Antonio Co. Jr. Ang mga pumabor para po huwag ipagkaloob ang hinihiling na TRO dito kay Bato de la Rosa ay nangunguna siyempre si Chief Justice Alexander Gesmundo. Nandiyan sina Associate Justices Joseph Lopez, Senior Associate Justice Marvic Leonen, Justice Jose Maidas Marquez, Justice Benjamin Kagiwa, Associate Justice Maria Pilomena Singh, Associate Justice Rodil Salameda, Associate Justice Raul Villanueva, and Associate Justice Samuel Gaerlan. Sa mga personalidad po na ating pong binasa, ang pinaka nakakuha ng atensyon ng publiko, kumbaga siya yung pinaka-star of the night, no? Ay si Associate Justice Benjamin Kagiwa. Ano ba ang sinabi ni Associate Justice Benjamin Kagiwa? Maya-maya babasahin po natin, pero unahin din muna natin ang partikular na pahayag ni Associate Justice Marvic Leonen. At sigurado, maraming manggagalit dito na DDS mga tol, no? Pabor na pabor sila kay Leonen nung nakaraang taon kasi si Leonen yung ponente, sumulat ng desisyon para sa pagpabor na ibasura ang impeachment complaint or ideklarang unconstitutional ang impeachment complaint noong nakaraang taon laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya puring-puri nila itong si Justice Leonen. Pero tingin ko ngayon, maraming magagalit po dito kay Justice Leonen kasi sinasabi po dito na ayon nga sa kanya, Senator De La Rosa has the burden of proof to show that there is meritorious ground for the issuance of a TRO in his favor, no? Dapat daw si Senator De La Rosa ang nagpakita
na meron talagang basihan para po ma-issue ang TRO pabor para sa kanya. And hindi daw po yun nagawa nito pong si Bato de la Rosa. And dinagdag niya pa nga dito, nanlaban did not happen. Parang may patama, ano? Petition run, no? Yan po ang isa sa mga pahayag ni Justice Leonen kaugnay po ng pagbasura sa TRO na hinihiling nitong si Bato de la Rosa. At katulad po nung binanggit natin kanina, kumbaga star of the night ay si Justice Kagiwa, no? Kasi sa mga nababasa kong komento ng mga abogado, talagang hinihimok nila na basahin po yung concurring opinion ni Kagiwa kaugnay po ng desisyon na yan ng Korte Suprema. Pero ilan po sa mga sinambit niya doon ay ito pong babasahin ko. Sabi niya po, this case will define the court. For too long, power has found ways to outrun justice. It has hidden in office, in influence, in violence, and now in the language of due process. That ends here. Matapang yung mga pananalita dito ni Justice Kagiwa, kaya hinangaan siya ngayon ng marami po nating kababayan sa pagpapahayag niya po ng mga binanggit na din natin. The court cannot become a refuge for impunity. It has always been and must always remain where justice refuses to yield. At ito pa, sabi niya pa po, the court should not come to the rescue of an individual, a public officer, no less, who is charged with mass murder and who is being brought before the International Criminal Court to face the consequences of his actions that flouted the rule of law with impunity. By the way, maraming salamat dito kay Nutriban Republic. Ito po yung ating binabasa ngayon. The court's actions should not result in the coddling of those in power, should not allow impunity to continue as it is, in fact, the last stronghold for the protection of rights for those without it. And the court should strongly guard against being used as a politically convenient doormat for the wiping clean of those who are charged with blood on their hands. In short mga tol, sinasabi dito ni Justice Kagiwa na hindi dapat ginagamit ang korte para lusutan ng mga taong katulad ng inaakusahan ng pagpatay. Sabi nga po dito sa comment ni Nutriban Republic, by the way, wag kayong aalis sapagkat yung kabuuan po ng desisyon about this TRO ay babasahin ko po sa inyo in Tagalog, translated by ChatGPT. Kaya marami po tayong matututunan maya-maya lamang. Wag po kayong aalis. Maraming salamat sa 1,100 plus na manonood natin. Baka naman, wag niyong kakalimutang mag-subscribe mga tol. At naka-like na ba kayo dito po sa ating live stream mga tol? No? Mag-comment naman po kayo ng like kung naka-like na po kayo. Maraming salamat para makita naman natin kung sino yung mga nagla-like. Basahin ko po yung panulat ni Nutriban Republic. May mga linyang hindi lang legal opinion minsan, parang hatol ng kasaysayan. Sa concurring opinion ni Supreme Court Justice Alfredo Benjamin Kagiwa, malinaw ang mensahe. Ang Korte Suprema ay hindi dapat maging kanlungan ng makapangyarihang tao na hinaharap sa proseso ng pananagutan. And worse, mass murder ang akusasyon po dito Hindi pa ito final ruling. Maraming salamat sa mga nagla-like sa buong issue o sa buong ICC issue. Ang pinag-usapan dito ay ang TRO request ni Senator Bato de la Rosa. Ang hiling na pansamantalang pigilan ang anumang hakbang laban sa kanya habang pending pa ang main case. Pero ang punto ni Justice Kagiwa mas malalim kaysa technicality. Ang due process hindi lang para sa akusado, para rin ito sa mga biktima, para rin ito sa mga pamilyang halos isang dekada nang naghihintay ng hustisya. Napakatagal na, no? Biruin nyo,
Yung iba nga, hindi lamang halos isang dekada kasi ang coverage po niyan from 2011 eh. Kung tayo nga po ay miyembro lang ng ICC noon pa, malamang sa malamang 90s pa lamang kasama na yon. Ang due process ay hindi lang para sa akusado, para rin ito sa mga biktima. Para rin ito sa mga pamilyang halos isang dekada nang naghihintay ng hustisya. Para rin ito sa mga taong walang bodyguards, walang Senate Protective Custody, walang access sa pinakamahal na abogado, at walang political machinery para gawing shield ang batas. Kapag ordinaryong Pilipino ang hinuhuli, mabilis ang kamay ng Estado. Pero kapag makapangyarihan ng tinatawag ng pananagutan, biglang magiging sermon ang due process, biglang magiging sanctuary ang institusyon, biglang nagiging malambot ang sistema. At nakalulungkot po talaga yon mga tol. Pero ang katotohanan kasi, wala namang problema sa batas eh. Ang problema talaga sa kakayahan po ng bawat Pilipino. Siyempre, basic. Kapag ka may pera ka, makakakuha ka ng mga magagaling na abogado at magagamit yung batas na dapat equally na i-enjoy po natin. Iyan ang masakit, sabi po ni Nutriban Republic. Hindi sinasabi ng opinyon na guilty na si Bato. Ang sinasabi nito, hindi pwedeng gawing panic room ang Supreme Court para pigilan ang proseso ng accountability. Lalo na kung ang mga pamilyang naiwan ng drug war ay matagal nang naghahanap ng korte na makikinig sa kanila. Ang korte sa pinakamabigat nitong sandali ay hindi dapat maging basahan ng mga makapangyarihan para punasan ang dugo sa kanilang mga kamay. Dahil kung ang batas ay mabilis sa mahirap pero maingat sa makapangyarihan, hindi iyon rule of law. Iyon ay privilege na nakasuot ng legal language. Salamat sa panulat ni Nutriban Republic. Pero ito na ang pinakamahalaga mga tol, na huwag kayong aalis sapagkat maraming tamad po sa ating magbasa. In fact, ako'y tamad na tamad magbasa. Na gusto ko sana nakikinig lang ako. Kaso lang, minarapat ko na po itong basahin at ipatranslate na rin sa Tagalog para ma-share ko din po sa inyo kung ano po ba ang nangyari dito po sa pagbasura ng TRO sa hiling na ito ni Bato de la Rosa. Kung kayo po'y natutuwa dito sa topic natin ngayon, sana wag po kayong umalis. Samahan niyo po tayo hanggang sa matapos ang ating programa maya-maya lamang. At ito na nga po, GR number 278747. Rodrigo Roa Duterte and Senator Ronald De La Rosa versus Honorable Lucas Bersamin et al. Pag sinabing et al, may mga kasama. Sino-sino ang mga kasama? Babasahin ko po isa-isa. Sila, syempre, nangunguna si Lucas Bersamin, kanyang kapasidad bilang Executive Secretary. Medyo lakihan nga natin mga tol para hindi ako mahirapan magbasa. Malabo na rin ang mata ko eh. Yan. At nandyan din sina Jesus Crispin Remulla, nang noon ay kalihim pa lamang ng Department of Justice. Si Secretary John Vic Remulla ng DILG. Si Retired General Romel Marvil, nang siya po ay Chief PNP pa nung mga panahong iyon. Nandyan din po ang naging Chief PNP din po, pero nung mga panahong iyon, nang ihain ang petisyon na ito ay direktor pa lamang po siya ng CIDG. Siya po ay si Nicolas Torre III na ngayon ay MMDA General Manager sa kanyang at si Norman Tangsingco sa kanyang kapasidad bilang Commissioner ng Bureau of Immigration, si Honorable Enrique Manalo bilang kalihim ng Foreign Affairs or Ugnayang Panlabas, at si General Romeo S. Browner Jr. bilang Chief of Staff ng ating Armed Forces of the Philippines. Ituloy ko na po yung pagbasa mga tol. Para sa konsiderasyon ng Korte ay ang tanging usapin kung si Petitioner Senator Ronald M. De La Rosa ay may karapatan sa isang temporary restraining order o status quo ante order na mag-utos at magbabawal sa mga respondent
kanilang mga ahente, kinatawan, tauhan, at lahat ng kumikilos sa ilalim ng kanilang otoridad o direksyon na arestuhin, ikulong, dalhin sa kustodiya, o kung hindi man, ay pagkaitan si Senador De La Rosa ng kanyang kalayaan batay sa isang warrant of arrest ng International Criminal Court, isang Interpol Red Notice, isang Interpol Diffusion, o anumang dayuhang hudisyal o quasi-hudisyal na instrumento nang walang utos mula sa hukuman ng Pilipinas. Yan talaga yung naratibo nila, no? Hindi nila kinikilala kasi wala daw pong warrant of arrest mula po dito sa Pilipinas. Pero hindi pa po yan dinidesisyonan ng Korte Suprema. Ha? Ito po ay tungkol lamang sa TRO para sa kalinawan po nating lahat. Ang resolusyong ito ay nakatuon lamang sa pansamantalang lunas o provisional remedy na hinihiling ni Senador De La Rosa habang hinihintay ang pagresolba sa pangunahing petisyon. Mga naunang pangyayari or antecedents. Noong May 13, 2026, naglabas ang Korte ng isang resolusyon na nag-uutos sa mga respondent na magsumite ng komento hinggil sa una, urgent manifestation with omnibus motion na may petsang May 11, 2026, at ikalawa, extremely urgent supplemental manifestation with motion na may petsang May 11, 2026 na kapwa inihain ni Senador De La Rosa sa loob ng hindi na mapapalawig na panahon na 72 hours mula sa paglalabas at pagtanggap ng resolusyon. Binigyan din si Senador De La Rosa ng kaparehong panahon upang tumugon sa komento ng mga respondent. Kasunod ng pahayag ng Korte na ang resolusyon noong May 13, 2026 ay hindi hadlang sa pagkuha ng Korte ng anumang pansamantala o agarang hakbang kung kinakailangan. Naghain si Senador De La Rosa ng very urgent manifestation of supervening events with reiterative prayer for issuance of temporary restraining order, status quo ante order, and or injunctive reliefs. Very urgent manifestation noong May 14, 2026. Isinalaysay ni Senador De La Rosa ang mga pangyayaring naganap sa loob ng Senado ng Pilipinas simula hapon ng May 13, 2026. Iginiit niya na ilang operatiba ng National Bureau of Investigation ang nakaistasyon umano sa loob ng Senado at sa Government Service Insurance Systems compound bago, habang at pagkatapos ng sesyon. Binigyan din niya na may mga armadong kalalakihan umanong nagtangkang pumasok sa ikalawang palapag ng Senado, ngunit pinigilan ng Senate Sergeant at Arms. By the way, yung umanong salita rito mga tol, actually wala yun sa decision eh. ChatGPT translation kasi ito kaya nagkakaroon ng umano. Pero sisikapin kong hindi basahin yung umano ano. Isang hinihinalang sangkot sa insidente ng pagpasok ay kalaunang naaresto at nagpahayag na siya ay empleyado ng NBI. Ipinahayag ni Senador De La Rosa na ang insidente noong May 11, 2026 kung saan sinubukan ng mga ahente ng NBI na arestuhin siya alinsunod sa isang ICC warrant of arrest at ang insidente noong May 13, 2026 ng pagpasok sa NBI ay nagdulot ng direkta, malinaw at material na banta sa kanyang mga karapatang konstitusyonal sa kalayaan, due process at pananatili sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Gayon din sa kanyang karapatan bilang kasalukuyang senador na gampanan ang tungkulin ng kanyang posisyon. Ayon sa kanya, kinakailangan ang preliminary injunctive relief mula sa korte dahil sa agarang sitwasyon, sapagkat siya ay maaaring agad at epektibong mawalan ng kalayaan at dahil sa labas ng jurisdiksyon ng mga hukuman ng Pilipinas kung siya ay matagumpay na maaresto at mailagay sa kustodiya ng ICC na maaaring magresulta sa pagiging moot ng kaso. Inangkin
ni Senador De La Rosa na natugunan niya ang lahat ng rekisito para sa paglalabas ng TRO. Una, mayroon siyang malinaw at hindi mapag-aalinlangang karapatan dapat protektahan, kabilang ang mga sumusunod. Karapatan sa due process, karapatang hindi isuko, ilipat, ibigay o alisin mula sa teritoryo ng Pilipinas. Medyo nabibuisit ako pagka iginigiit nila yung due process no? Kasi hindi nila ibinigay ito sa mga biktima ng extrajudicial killings Karapatan sa epektibong pagganap ng mga tungkuling lehislatibo. Mayroong material at malaking paglabag o nalalapit na banta sa kanyang mga karapatan, gaya ng ipinakita ng patuloy na presensya ng mga nagpapatupad ng batas sa paligid ng Senate GSIS area. May agaran at napakahalagang pangangailangan upang maiwasan ang hindi maibabalik na pinsala o yung tinatawag na irreparable injury. Walang anumang halagang salapi ang makababayad o makatutumbas sa labag sa batas na pag-aresto, illegal na detensyon o extraordinary rendition. Ito pong mga binabasa ko mga tol sa mga bagong pasok pa lamang Ito po yung panig ni Bato de la Rosa. Baka kasi malito kayo. No, may mga bagong pasok pa lamang. Ang banta ay hindi haka-haka lamang. Ang pinsala ay hindi na maaayos pagkatapos sa pamamagitan ng anumang susunod na pasya. Wala nang ibang karaniwan, mabilis at sapat na remedyo upang maprotektahan siya mula sa pag-aresto, detensyon, paglilipat, pagsuko, rendition o pag-alis mula sa jurisdiksyon ng Pilipinas bago maresolba ng korte ang mga usaping konstitusyonal na nakabinbin dito. Kasunod nito, bilang pagsunod sa resolusyon ng korte noong May 13, 2026, naghain ang mga respondent sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General ng kanilang komento. At yun, natalakay natin yun sa nakaraang live streaming natin, di ba? Na pinababasura ng OSG sa madaling salita itong petisyon ni Bato de la Rosa. Ituloy ko po yung pagbasa natin. Sa mga nakabase sa sumusunod, inamin niya na nakapasok siya sa Senado at nagampanan, ulitin ko lamang para hindi tayo malito. Ayon sa mga respondent, iginiit ng mga respondent na hindi karapat-dapat si Senador De La Rosa sa preliminary injunctive relief. Ayon sa mga respondent, ang pahayag ni Senador De La Rosa na may totoo at nalalapit na banta sa kanyang mga karapatan ay pinahihina ng sarili niyang mga alegasyon. Una, inamin niya na nakapasok siya sa Senado at nagampanan ang kanyang tungkulin bilang senador mula May 11 hanggang May 13, 2026. Nabanggit pa niya at binigyan siya ng protective custody ng Senado. Ikalawa, ang paulit-ulit niyang paghahain ng mga pleading kaugnay ng mga insidente noong May 11 at May 13, 2026 ay patuloy na buo pa rin ang kanyang mga karapatan sa due process. Ang hinihinging remedyo ni Senador De La Rosa ay epektibong binabaligtad ang karaniwang takbo ng legal na proseso. Karaniwan ang isang taong nasa ilalim ng legal na proseso ay unang inaaresto at saka lamang pinapayagang questionin ang legalidad ng naturang pag-aresto sa tamang hukuman. Sa kasong ito, ayon sa mga respondent, sinusubukan ni Senador De La Rosa na iwasan o ipahinto ang pagpapatupad ng legal na proseso habang sabay na humihingi ng proteksyon ng hukuman laban sa mga magiging bunga nito. Ayon pa sa kanila, kung papanigan ang posisyon ni De La Rosa, makakalikha ito ng president kung saan ang simpleng paggamit ng due process ay magiging paraan upang maiwasan ang pananagutan at hadlangan ang mga legal na proseso bago pa man maisagawa ang mga ito. Ikatlo, kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano noong May 14, 2026 na si Senador De La Rosa ay wala na sa loob ng lugar ng Senado na mariing nagpapahiwatig
na si Senador De La Rosa ay hindi aktwal na nasa ilalim ng anumang paghihigpit at nananatiling may pisikal na kalayaang umalis sa Senado anumang oras. Binigyan diin ng mga respondent na ang preliminary injunctive relief ay isang equitable remedy na pinamamahalaan ng Clean Hands Doctrine. Ano ba ang ibig sabihin ng Clean Hands Doctrine, mga tol? Kung ikaw ay lalapit sa korte, ikaw mismo dapat walang kasalanan. Ganun po yung kasimple. Dahil dito, ayon sa kanila, hindi maaaring maglabas ng preliminary injunctive relief pabor kay Senador De La Rosa na siya mismo umano ay umiwas sa warrant of arrest ng ICC. Noong May 18, 2026, naghain si Senador De La Rosa ng kanyang reply sa komento. Muli niyang inilahad, isinama at ginawang bahagi sa pamamagitan ng sangguniang ang kanyang very urgent manifestation na inihain noong May 14, 2026 na ayon sa kanya ay ganap na nagpatunay sa mga rekisito para sa paglalabas ng TRO, ng SQAO at o iba pang injunctive relief issue. Ito na. Kung si Senador De La Rosa ba ay may karapatan sa paglalabas ng TRO o SQAO. Alam naman natin kung ano na nangyari rito, pero binabasa lang natin yung desisyon, mga tol. Ano ang pasya ng korte? Tinanggihan ng korte ang aplikasyon para sa TRO o SQAO sa bilang na 5 at 1 naka-official leave. Upang makapaglabas ng writ of preliminary injunction o TRO, kinakailangan ng pagsasama-sama ng mga sumusunod na elemento. Ang aplikante ay dapat may malinaw at hindi mapag-aalinlangan ng karapatang dapat protektahan o right in S. May material at malaking paglabag sa naturang karapatan. May agarang pangangailangan para sa writ upang maiwasan ang hindi na maibabalik na pinsala sa aplikante. Walang ibang karaniwan, mabilis at sapat na remedyo upang maiwasan ang naturang pinsala. Yung 4 po na binasa natin na yan ang sinasabi na kailangan na ipakita sana ni Bato de la Rosa. Pero siyempre di niya na ipakita yon. Ang TRO ay ibinibigay lamang kung ang usapin ay may matinding pagkakaapurahan na magreresulta sa malubha at hindi na maibabalik na pinsala maliban kung ito ay agad na mailalabas. May pasanin ng patunay si Senador De La Rosa o yung burden of proof upang ipakita na may makatwirang batayan para sa paglalabas ng TRO pabor sa kanya. Ayon sa korte, nabigo siyang patunayan ito. Sino may kasalanan? Mga abogado ni Bato de la Rosa. Palpak sila, ganun lang kasimple yun. Hindi, wala rin naman kasi magagawa mga talang abogado kung talagang ito ang katotohanan. No? Paano mo papabulaanan sa pinakahulingan na siya'y tumakas sa Senado? Di ba? Paano mo pabubulaanan yun? O, ituloy ko po yung binabasa natin dito. Sa kasong Sumipro Corporation versus Spouses Sereno, sinabi ng korte na bagamat hindi kailangang ganap na mapatunayan ng right in S, kinakailangan pa rin na ito ay hindi pinagtatalunan. Ang writ o preliminary injunction bilang isang pambihira at natatanging remedyo ay dapat lamang ibigay kung may aktwal at umiiral na mahalagang karapatan na nangangailangan ng proteksyon ng hukuman. Ang karapatang mapoprotektahan sa pamamagitan ng injunction ay dapat malinaw na nakabatay sa batas o maaaring ipatupad bilang usapin ng batas. Maraming salamat sa mga nananatili sa ating programa. Like po tayo mga tol at huwag niyo po sanang kalilimutang mag-subscribe. Naka-like na ba kayo? Type 1 naman. Kung naka-like na kayo, tingnan natin kung nakikinig din kayo. Type 1 kung naka-like po kayo. Maraming salamat. Ang injunction ay hindi remedyo upang protektahan ang isang karapatang hindi pa umiiral. Salamat sa mga nagta-type 1 po dyan. Abstrakto
hinaharap pa lamang o maaari pang hindi mangyari. Kapag ang inaangking karapatan ng nagrereklamo ay pinagtatalunan o may pagdududa, wala siyang malinaw na legal na karapatan. At sa makatuwid, hindi angkop ang injunction. Hindi kinakailangan lubusang mapatunayan agad ang inaangking karapatan. Ngunit dapat maipakita man lang na umiiral ito at hindi sinasalungat ng anumang mahalagang hamon o kontradiksyon. Sa kasong ito, iginiit ni Senador De La Rosa na ang banta ng pagpapatupad ng ICC warrant ay naglalagay sa panganib ng kanyang mga karapatang konstitusyonal. Una, sa kalayaan laban sa hindi makatwirang paghahalughog at pagsamsam or unreasonable seizure. Due process, karapatang hindi isuko, ilipat o alisin mula sa teritoryo ng Pilipinas. At ikalima, epektibong pagganap ng mga tungkuling lehislatibo. Ngunit, sinabi ng Korte na ang unang tatlong karapatan ay mga pangunahing karapatan, subalit ang ika-4 at ika-5 ay questionable. Dagdag pa rito, ang karapatan sa kalayaan ay hindi ganap o absolute. Ang pagdakip o pagsamsam ay hindi labag sa batas kung ito ay isinasagawa alinsunod sa utos ng hukuman na may wastong jurisdiksyon. Ang karapatan sa due process ay natutupad kapag ang proseso o pamamaraan ay sumusunod sa batas ng bansa. Ayon pa sa Korte, ang inaangking karapatan ni Senador De La Rosa laban sa labag sa batas na pag-aresto ay nakasalalay muna sa magiging pasya ng Korte sa mga sumusunod na usapin. Una, maipapatupad ba ang ICC warrant of arrest matapos umatras ang Pilipinas mula sa Rome Statute? Ikalawa, kailangan ba munang paunang pahintulot ng hukuman sa Pilipinas bago ipatupad ang ICC warrant? Ikatlo, may kapangyarihan ba ang mga respondent na kilalanin at o ipatupad ang ICC warrant? Ika-4, ano ang kahulugan ng Section 17 ng Republic Act No. 9851? Ika-5, pinapayagan ba ng nasabing probisyon ng terminong surrender? At ika-6, ang aplikasyon ng Fugitive Disentitlement Doctrine. Dahil dito, sinabi ng Korte na ang mga inaangking karapatan ni Senador De La Rosa ay nakadepende pa sa magiging resolusyon ng Korte sa mga nabanggit na usapin. Ang injunction ay hindi maaaring gamitin upang protektahan o ipatupad ang mga karapatang nakasalalay pa lamang, abstrakto o para sa hinaharap. Ang injunction ay hindi maaaring gamitin sa kasong Barbito versus Court of Appeals. Sinabi ng Korte na ang pangangailangan ng mas malalalim na pagtalakay sa bisa ng isang order of arrest ay nagpapawalang bisa sa pagkakaroon ng malinaw at matatag na karapatang dapat protektahan, gaya ng sumusunod. Sapat nang sabihin na ang pangangailangan para sa mas malalim na pagsusuri sa naturang usapin ay sa sarili nito, nabubulol ako dun na nagpapakita na ang malinaw at matatag na karapatan ni Major General Barbito na nararapat para sa TRO at o writ of preliminary injunction ay wala. Kapag ang karapatan ng nagrereklamo o sa kasong ito sa petitioner ay pinagtatalunan o may pagdududa, hindi angkop ang injunction. No? Sa madaling paliwanag mga tol, kapag ka meron pa pong pagtatalo, pag-uusap o debate sa mga issue, hindi ito nararapat. At ganun yung case dito kay Bato de la Rosa. Nasa Korte Suprema pa eh. No? Tapos hihingi ka kagad ng temporary relief. Ikalawa, wala ring material at malaking paglabag sa mga karapatan ni Senador De La Rosa. Una, sinabi ng Korte na wala siyang malinaw at hindi mapag-aalinlangan ng karapatang dapat protektahan. Binigyan siya ng protective custody ng Senado bilang pansamantalang hakbang na nakapigil sa pagpapatupad o pagsisilbi ng ICC warrant, gayon din sa kanyang pag-aresto. Binanggit din ng Korte ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang Facebook Live noong May 13, 2026 na hindi siya nagbigay ng direktiba
na arestuhin si Senador De La Rosa. Kaya naman, ayon sa korte, ang inaangking paglabag sa kanyang mga karapatan ay mas kathang isip kaysa aktwal. Uulitin natin yun, Ayon sa korte, ang inaangking paglabag ni Bato de la Rosa sa kanyang mga karapatan ay mas kathang isip kaysa aktwal. Ikatlo, nabigo rin si Senador de la Rosa na patunayan na may agarang nangangailangan para sa TRO upang maiwasan ang irreparable injury. Ang pinsala ay maituturing na irreparable kapag walang pamantayan kung paano ito susukatin ng may makatwirang katumpakan. Ang posibilidad ng irreparable damage ng walang umiiral na legal na karapatan ay hindi sapat na batayan para sa injunction. Sa madaling sabi ayon sa korte, kung walang umiiral na legal na karapatan sa simula pa lamang, wala ring maaaring pag-usapang irreparable injury. Ikaapat, dahil walang napatunayang irreparable injury, sinabi ng korte na hindi angkop ang paglalabas ng TRO. Kapansin-pansin na ang umiiral na tuntunin ay dapat iwasan ng mga hukuman ang paglalabas ng injunction na sa epekto ay malulutas na ang pangunahing kaso nang hindi pa ito dinidinig. Ito ay dahil magiging paunang paghusga na ito sa pangunahing usapin at maaaring baliktarin ang pasanin ng patunay o burden of proof dahil magpapalagay ito na ang petitioner ay sa unang tingin pa lamang ay napatunayang tama. Ang kapangyarihang maglabas ng writ of preliminary injunction ay dapat gamitin ng may pag-iingat, lubos na pag-aaral at maingat na pagpapasya. Bilang isang pambihira at natatanging remedyo, ang injunction ay dapat nakabatay sa pagkakaroon ng malinaw at hindi pag-aalinlangang karapatan. Oy, maraming salamat dyan, Pastin, sa iyong super sticker, Gayon din, sinabi ng korte na wala ring sapat na dahilan upang maglabas ng SQAO. Ang status quo ante ay salitang Latin na nangangahulugang ang kalagayan bago nangyari ang isang bagay. Ito ay kautusang ipinapataw upang panatilihin ang umiiral na kalagayan bago magsimula ang kontrobersiya. In short, gustong mangyari nitong si Bato de la Rosa, wala lang, parang wala siyang kasalanan at hindi siya dapat arestuhin katulad ng mga nakaraang pagkakataon. Sa kungkaring opinion, ninooy Senior Associate Justice Marvic Leonen sa kasong ABS-CBN Corporation versus National Telecommunication Commission, binanggit na ang SQAO ay isang interlocutory order na nililikha ng Korte Suprema upang magbigay ng remedyo sa mga partido at para sa mga mahalagang dahilan na tumutugon sa hinihingi ng katarungan at patas na pagtingin. Mahalagang tandaan na ang equity ay magagamit lamang kapag walang umiiral na batas. Hindi ito maaaring ipalit o sumalungat sa batas. Sa kasong ito, dahil nabigo si Senador De La Rosa na matugunan ang rekisito para sa TRO sa ilalim ng Rule 58 ng Rules of Court, magiging kabalintunaan para sa korte na maglabas ng SQAO. Na bagamat hindi nangangailangan ng malinaw na legal na karapatan na dapat protektahan, ay magkakaroon pa rin ng kaparehong epekto ng TRO. Samantala, sinabi rin ng korte na hindi nakaligtas sa kanilang pansin na ang very urgent manifestation ni Senador De La Rosa ay puno ng mga ulat at alegasyong hindi pa napapatunayan. Sa katunayan, sa talata 107 ng nasabing pleading, inamin pa na ang mga foregoing reports, interviews, and video statements ay naglalaman ng mahalagang usaping pangkatotohanan. Ayon sa korte, hindi ito isang trier of facts. Hindi ito maaaring maglabas ng TRO o SQAO o direktang dinggin ng petisyon batay lamang sa mga alegasyong sitwasyon na nananatiling haka-haka o hindi patiyak. Dahil sa mga dahilang na ito, ang aplikasyon ni Senador De La Rosa para sa paglalabas ng temporary restraining order o status quo ante order ay tinanggihan
dahil sa kakulangan ng merito. Yan po ang kabuuan ng desisyon ng Korte Suprema kaugnay po nito pong kahilingan ni Bato de la Rosa for the issuance of TRO and ante ano yung una? ASQO, no? At dahil diyan mga tol, parang nakikita na natin na eventually papabor pa rin sa mga naghahanap ng katarungan, yung mga pamilyang biktima ng mga extrajudicial killings, ang maaaring maging desisyon ng Korte Suprema sa hinaharap. Pero yan po ay spekulasyon ko lamang. Malinaw naman po dito, sinabi ng Korte Suprema na hindi po sila nag-decide doon po sa merito ng kaso, kung hindi doon pa lamang sa mga inilatag na mga dahilan ni Bato de la Rosa para po ma-issuean sana siya ng TRO, pero hindi po yun pumasok sa mga elemento pong ating binasa. O sa tingin ninyo mga tol, ito bang nangyayari kay Bato de la Rosa ay mauuwi na talaga sa paghahanap ng katarungan ng mga biktima ng extrajudicial killings at ng kanilang pamilya? Pero lahat yan magsisimula mga tol kapag maaresto sana itong si Bato de la Rosa. At sa pag-aresto kay Bato de la Rosa, ang ating Philippine National Police sa pangunguna ni Police General Jose Melencio Nartates Jr. ay nag-atas na sa kabuuang puwersa ng ating kapulisan. Mahigit sa 225,000 police po tayo meron ngayon na magkaroon na po ng paghahanap. Sana at mangyari po yan dito kay Bato de la Rosa. At sa interview ni Pinky Webb dito po kay NBI Director Melvin Matibag, patuloy pong nagsasagawa ng paghahanap ang NBI sa tulong na rin po ng mga impormasyon na nakakalap po nila at syempre yung kanilang mga expertise. At hindi man direktang sinagot nitong si Matibag yung katanungan ni Pinky Webb kung meron na ba talagang pinpointed location. Ang sinasabi lamang ni Director Matibag doon ay meron silang mga leads. At sana mauwi po talaga yan sa pagkakaaresto. Ano ang masasabi nyo dito sa ating topic mga tol? Paki-comment nyo na lamang po sa comment section. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.